Loko niyo ako. Tapos ayaw niyo magpakita. Luto na nga yung ating sinigang. Magkano to? 20. May fish ball. Hello, everyone! Welcome back to my channel. Welcome back to my channel talaga. So, Monday na naman. Ako po, parang hindi sulit ang ating 2 days na day off. So, hopefully, makapag-BL tayo or magkapag-file tayo ng vacation leave soon. Kasi 2 days day off parang hindi sapat eh. Parang, ay nako, parang gumising ka na tapos may trabaho na ulit. Work at home tayo ngayon hanggang bukas. So, hopefully yung PC natin ay okay naman na. Kung hindi, wala tayong choice kundi mag-report on-site. So, ngayon nga ako magluluto ng sinigang na baboy. So, nilabas ko na siya. Frozen pa din. So, gagawin ko, ipapakuluan ko lang to at least 30 or 40 minutes sa normal lang. Kasi wala tayong pressure cooker. So, bababa tayo para bumili ng ating mga gulay. Pabuti na lang dyan lang sa baba. Pakita ko sa inyo, wait lang. Dahil yung palengke ay medyo malayo ng kaonte, parang 3 blocks, rather 3 kalye pa. Dyan ako, ayan na. Dyan ako bumibili ng gulay sa baba lang. May kamahalan, pero no choice kasi naman maglakad ako papuntang palengke at ako'y nagmamadali. Habang inaantay natin ang sinain na maluto, bago isalang natin yung ating baboy para palambutin, akat muna tayo sa taas para sa orasyon ni Bran. Orasyon ni Bran talaga. Tara na, Bran. Ayun, batong-tong, oh. Tara na. Akat na tayo. Kanyang magpupok sa tihi dun sa rooftop. Ay, nako. Tara na. Hoy, tara na. Dito. Akat na, tara na. Ayan o, ang bilis-bilis o. Ayan. Ang bilis-bilis. Sa taas. Bilis, sa taas. Ayan, nauna pa. Nauna pang batang-tang. Bakit? Grabe, medyo madumi dito sa taas. So, kalat-kalat. So, pag may time tayo, linisin natin dito. Tinatambak kasi nila dito yung tubig eh. Para yung tubig ulan, pang dilig dito sa halaman, eh hindi na masyadong namamanage yung may-ari. Kasi nga, busy lagi. So, may time tayo, tulungan natin maglinis kasi nga ginagamit naman natin dito. Ito yung mga sinampay natin. Yan, naglaba ako kagabi. Kaloka. Ito yung panahon ngayon. Diba? Medyo mainit pero ramdam mo pa din yung malamig na simoy ng hangin. Tambay-tambay lang muna habang naantay si Bran. Ayun o. Saan na? Bran, bilis na! Ang tagal-tagal eh, may gagawin pa ako eh. Magluluto pang mami. Ay nako. Diba? Fresh. Fresh talaga. Fresh. Hindi fresh ah. Ay, Bran! Anong batang-batutang na to? O talaga, kahit ano na lang ninangatlat mo. Bilis na! Loka kang batang-tong ka ha. Bilis na! O, ayan o. Ganyan yung orasyon niya. Magpupuks lang eh. Dami pang ganap. Kaloka. Ako yung pababa na nga. Bibili ako ng gulay. Ayun po. Iniwan mo na si Bran. Baka hirap kasi bibili ka tapos dala-dala mo siya, di ba? Bibili ako ng gulay. Magkano to? 20. Oh, ayan na. Ayaw mo naman. Loko niyo ako, ha? Sa YouTube ko naman ito isa-send. Ay, ano pala? Ipo-post. Magkano 20? Ayan. Ay ka muna. Sige na. Loko niyo ako. Tapos ayaw niyo magpakita, ha? Pwede ba dito sa sito, tingi-tingi lang? Ha? Ayan, okay na to. Magkano to? Tapos, kailangan natin ng kamatis. Magkano sa kamatis nyo? 60 kilo? Ay, na, bumaba na. Nakaraan, di pa 100?
Sandaan ba yung nakaraan? Ayan. Tapos, pwede na dito, 3 lang. 3 piraso. Ito, 10. Siguro. Okay na to. Sa sibuyas, magkano dito sa sibuyas? 150 kilo. Siguro ano lang. Ayan, okay na to. Kompleto yung ano, ano ba yun? Di kompleto yung gulay. So, okra at saka, ay, walang okra. Wala ring ano, radish. So, ayan pala. Ano ba yan? Ang laki-laki. Ayan, 2 lang. Okay na to. Pero wala kayong radish, di ba? Ano ba yan? Siguro okay na yan. May fishball. Magkano sa fishball, ate? Isang fishball po. Ano ang tawag dito ulit? Wait. Magkano dyan? 20. Isa rin po. Nakita tayong ano, fishball at kwek-kwek din sa baba. Kain muna tayo habang inaantay natin yung ating karne na lumambot. At ito nga yung gulay na ating pinamili. Ano yun? Wait lang ha. Ayan. Bumili tayo ng gulay. Bumili ako ng okra. Tapos sitaw. At saka dahon ng ano, ng kangkong. Yan yung ating pangsasahog dun sa ating sinigang na baboy. At sa taas kanina, kumuha ko nitong aloe vera, lalagyan natin sa ating buko habang inaantay natin yung ating baboy na lumambot. Kain muna tayo. Fishball. Ang sarap. Tsaka, kwek-kwek. Kwek-kwek daw to. Ano yan? Sabid ako. Ang anghang. Kaloka. Kayo rin ba kapag maanghang, grabe yung sanid sa lalamunan. Kwek-kwek to pero maliliit eh. Di ba tok nene pa yung isa? Di ba dapat tok na neto? Maliit? Ano ko? Kwek-kwek daw. Sarap. Maganda din kay ate kasi malinis. Tapos nakatugtog na siya. Tapos bago mo siya kainin, iniinit niya muna to ensure na mapatay talaga yung mga mikrobyo. Grabe siya. Sarap. Lagi na yung sarap, no? Siguro pubo to. Paliliit eh. Masarap din sa sausawan. Medyo maasim, na matamis, na maanghang. Yun lang nasamid ako. Ayan, habang naantay natin yung ating baboy, maglalagay na tayo ng aloe vera sa ating anit. Ganyan lang. Para ma-refresh yung ating scalp. Kasi napapansin ko parang nagkakaroon ako ng dandruff. So, kailangan natin maalagaan yung ating anit. Kasi nakakatulong to eh. Pampatanggal ng dandruff. Kasi malamig siya. Ganyan. Mainam to kapag may kasama ka kasi siya yung maglalagay section by section. Para ensure talaga na lahat ng anit mo ay nalalagyan nito. Tapos, di ba, nalagyan mo na lahat. Tapos, tsaka mo siya i-massage ng ganyan. Circular lang pag-massage. Huwag naman yung sobrang diin. Yung lang, katamtaman lang. Para lang ma-relax yung yung ulo mo at saka yung anit mo, ganyan. Diba? Parang bruha. Yan.
Tsaka maganda rin to, pampatubo ng hair. Kumakapal yung tubo ng hair mo. At saka yun nga, is nare-refresh yung scalp mo. So, nape-prevent na magkaroon ka ng dandruff. Yan. Kumukulo na yung ating baboy. Tanggal natin itong mga itim na to sa gilid. Yan. Yan yung mga dugo-dugo na namuo. Yan. Habang inaantay natin lumambot ang ating baboy, tayo naman ay maghihiwa ng ating gulay. Naglagay na ako ng aloe vera sa aking buko. Unahin muna natin itong okra. 6 na piraso to. Hugasan muna natin bago hiwain. Ginagawa ko sa hiwa, hinahati ko rin ito sa sa dalawa. Ganyan ang pagkahiwa. Yan. Pero kapag sobrang liit, hindi ko na hinihiwa, buo na. Pero dahil katamtaman lang, ayan ganyan. Yan, sunlagyan. Next na hihiwain natin is yung ating sitaw. So, lang itong ating okra. So, next naman itong ating sitaw. Hugasan mo natin, syempre. Hiwain. Buti na lang mayroon tingi-tingi dyan sa baba. Minsan kasi wala eh. Kailangan isang, ba tawag dun? Isang tali. Magkano din yung isang tali? 20 pesos or meron namang 10. Pero ang dami. Ayan. Kapag okay na, hugasan na maayos, hiwain natin. Ay. Ang kakala. Hirap magluto kapag maliit lang yung yung matawag doon? Yung kitchen. No choice kasi nag-iisa lang naman tayo. So, ganyan lang kahaba yung paghiwa, Ganyan. Ito, isang lalagyanan ng tabi ng isama na natin sa sa lalagyan ng ating okra. Ayan. Sayang, walang radish or labanos. Masarap to kapag may labanos eh. Tapos yung taro, yung gabi, yun. Maganda rin yun kasi yun yung pangpalakot eh. So wala dyan eh. Natamad ako pumunta ng palengke. Medyo kasi may kalayuan ng konti. Hindi naman sobrang layo. Okay lang naman sa akin maglakad-lakad kaso yung time na oras na mamadali na ako. Ayan. Okay na ating sitaw at saka okra. Next, hugasan natin itong ating kangkong. Isa-isahin natin yan. Paghugas. Ngayon ako naghugasan ng ating kangkong. Ako, napakahirap talaga kapag maliit lang yung space natin dito. Yun yung elevated yung masyado yung yung kalan. Pero okay lang naman, hindi naman masyadong mataas talaga. Wala eh. Kaysa ilagay ko sa lapag. O kaya kung nilagay sa lapag yung yung super kalan pag nagluluto. Saka na tayo kapag lumipat ng apartment kapag malaki na yung ating budget. Ito, okay nito kahit maliit lang, di ba? Magkano lang naman upa ko dito. Okay na yan. At saka nag-iisa lang ako. Huwag na tayong maarte. Siguro kapag may kasama ako, tsaka tayo maghahanap ng apartment. Pero mainam sana kapag may sarili tayong bahay. Alam mo naman, papalarin tayo dito sa pagko-content talaga. Alam mo naman, di ba, pag palarin tayo sa susunod, makapili tayo ng lupa at makapagpatayo ng bahay na atin talaga para malawak ang ating space. Sana nga. Okay na yung ating baboy, medyo malambot na. Lalagyan natin itong ating kamatis. At saka
sibuyas. Yan, kapag malambot na talaga ng bonggang-bongga, tsaka natin nalagay itong ating mga gulay. And titimplahan natin ng ating original sinigang mix. Nilagay na nga natin yung ating gulay. Tapos, kasi malambot na yung ating baboy. Kapag okay na tumamay yung ating gulay, tsaka naman ilalagay natin itong kangkong. Of course, maglalagay din tayo nitong ating pampaasim dahil wala tayong sampalok. Ito na lang, sinigang mix. Ayan. Ngayon, tayo maglalagay na ng ating sinigang mix, pampaasim. Ubusin na natin itong isang pack. Kasi marami yung ating niluto ngayon. Nakalimutan ko bumili ng patis na naman. Ano pa yan? Siguro asin na lang lalagay ko. Mainam to kapag patis nilagay. Tapos konting asin lang. Ay, nilagay na nga natin yung ating okra. Ay, okra. Ano pa yan? Yung ating kangkong. Ayan. Yung okra natin, lamog na. Char. Kapag okay na to, tayo magkahain na. Ako'y gutom na. At syempre, para makagayak na tayo at may trabaho pa. Luto na nga yung ating sinigang. Itong ating kanin. Tara, samahan niyo ako at kakain na tayo. Tayo kakain na. Gutom na ako. Kanin. Sabaw ng ating sinigang. Yeah. Katamtaman na yung alat at saka asin. Ay nako, ba't ko ba lagi nakakalimutan bumili ng ba tawag doon? Ng patis. Masarap ka may patis at saka kalamansi. Taba ng baboy. Ang init. Harap. Kaya lang naman ulit ako kakain ng ganito. Hindi naman araw-araw. Taba ng baboy. Kailangan ko to. Yung taba ng baboy, perfect yan sa pag sinuso mo sa sa patis at saka patis at saka kalamansi. Nawawala yung umay. Ating kulay, okra. Ang init. Sarap. At saka yung karne ang lambot. Sige, i-continue ko ng pagkain. Ako'y gagayak na. Anong oras na at may trabaho pa. Thank you so much. Bye-bye.